Iniisip niyo ba na si Rigor ang mole? Nagkakamali kayo dahil hindi siya masamang tao. Pagdedepensa ng pinsan ko, nakikita ko sa kanyang mga mata ang pag-aalinlangan sa kanyang mga sinabi. Sagutin mo na lang muna ang mga tanong ko. May isinasagawa kaming pag-iimbestiga sa ngayon at isa si Rigor sa pinaghihinalaan namin. Ani Felix. Tanggalin mo nga pagkakatali sa akin, Felix! Sigaw ko sa kanya pero tiningnan lamang niya ako at muling tumingin kay Sylvia. Tinatanong kita, Sylvia. Sagutin mo mga katanungan ko. Ani Felix. Sumagot ka, Sylvia. Gusto naming marinig ang lahat mula sa iyo. Ani ng tauhan ng aking ama. Huminga ng malalim ang pinsan ko at bumalik sa kanyang pagkakaupo. Bakit ba si Rigor ang pinaghihinalaan ninyo? Hindi siya masamang tao. Hindi ko ilalagay sa kapahamakan ang buhay ng pinsan ko. Maniwala naman kayo sa akin. Anya, gusto ko magsalita pero hindi ko magawa. Sagutin mo na lamang ang katanungan ni King Venong. Ani ng tauhan ng aking ama. Nakikita ko ang matinding kirot sa mukha ng pinsan ko. Gusto ko siyang lapitan at yakapin pero hindi ko magawa dahil nakatali ako. Napatingin ako kay Felix at nakikita ko sa kanyang mga mata ang matinding galit na lumulukob sa kanya. Felix, pakawalan mo muna ako dito. Ani ko sa mahinahong tinig. Tumingin siya sa akin at umiling lamang siya. Answer me, Sylvia. Malamig na, Ani Felix. Ngayon ko lamang nakikita ang side niyang ito. Ngayon ko lamang nakikita ang yelong bumabalot sa kanyang mga mata. Yung kahit na anong gawin ko ay wala akong mabasa at maging ang kanyang isipan ay tila ba binakuran niya ng kung anong mataas na bagay. Felix, alisin mo ang pagkakatali sa akin. Ani ko. Tumahimik ka muna, Colleen. Malakas niyang ani sa akin kaya natahimik ang lahat. This is a huge mistake. Hindi ko kakalabanin ni Rigor. Bulong ng pinsan ko. Umayos siya ng pagkakaupo at tumingin ng diretso sa mga mata ni Felix. Umiling-iling siya dahil hindi siya makapaniwala sa mga nangyayari ngayon. Hindi ko alam pero naniniwala ako sa mga sinasabing niya. Marahil ay dahil nakikita ko naman ang pagiging tapat ng kasintahan niya. Hindi ko alam pero nasasaktan ako para sa pinsan ko. Tumingin siya sa akin kaya yumukod ako ng bahagya sa kanya upang bigyan ko siya ng karapatang magpaliwanag at sagutin ang mga katanungan ni Felix. I met him 9 months ago sa isang party. Nabunggo niya ako noon. Dan sa mula noon ay naging malapit na kami. Naligawan niya ako hanggang sa tuluyan na niya akong napaamo. Kilala ko si Rigor at alam ko na hindi siya masamang tao. 6 months na kaming may relasyon ngayon and 2 months ago ay nagpropose na siya ng kasal sa akin. Ipinakilala niya ako sa mga magulang niya. Lahat sila ay mababait kaya sigurado ako na hindi siya ang traidor. 3 sila magkakapatid. Si Rigor ang panganay, si Bina ang sumunod at ang bunso nilang Zizania na 19 years old. Alam niya ang kalakaran ng pamumuhay ko dahil ang kanyang ama ay dating tauhan ng aking ama. Noon ko lang nalaman ang tungkol dito nang mag-propose siya sa akin. Hindi masamang tao si Rigor kung yan ang iniisip niyo. Noong kinausap ako ni Tito upang pumalit kay Ellie dahil hindi siya mahanap, tumanggi ako dahil hindi ako ang nararapat na umupo bilang isang leader ng Black Cobra. Umuwi kami ni Rigor upang pagtulungan naming hanapin si Ellie sa Pilipinas upang hindi ako ipagkasundong muli sa iyo. Maniwala kayo sa akin. Hindi masamang tao si Rigor. Ani Sylvia. Nakikita ko sa kanyang mga mata na gusto na niyang umiyak pero pinaglalabanan niya ito at pilit na pinapanatag ang kanyang sarili. Alam mo ang kaparusahan sa mga taong nagtatrader sa atin, hindi ba? Kapag napatunayan namin na si Rigor ay isang kalaban, siguro naman ay Hindi na pinatapos na Sylvia ang sasabihin ni Felix at nagsalita itong muli. I know. Alam ko na ako mismo ang papatay sa kanya pero maniwala kayo. Nagkakamali kayo ng hinala. Dahil maniwala ka sa akin, hindi magagawa ni Rigor ang magtaksal sa akin. Mahal na mahal niya ako. Anya, tingnan mo ito. Panoorin mo mabuti upang ikaw mismo magsabi sa akin kung ano sa tingin mong ginagawa ni Rigor. Ani Felix at iniharap sa kanya ang laptop na dala ni Henry. CCTV yan sa loob at labas ng mansyong ito. Panoorin mo mabuti kung paano siya kumilos. Kung paano niyang pag-aralan ang bawat kilos natin. Ang bawat sulok na lugar na ito at ang bawat pag-rotate ng mga CCTV. Ngayon mo sabihin sa akin na mabuti siyang tao. Ngayon mo sabihin sa akin na wala siyang alam. Ani Felix. Hindi ako makapagsalita dahil naguguluhan ako. Ibig bang sabihin nito ay nagpapasok kami ng kalaban sa loob ng bakuran ng aking ama? My God! Hindi ko maunawaan ito. Bakit ganito? Kilala ko si Rigor at sigurado ako sa pagkatao niya dahil ako mismo nag-imbestiga sa buong pamilya niya.
Ani ng pinsan ko at tuluyan ang nalaglag ang kanyang mga luha. Magsasalita sana si Felix pero biglang may kumatok sa pintuan. Lahat kami napatingin sa pintuan. Walang nagbubukas dahil ang lahat ay natahimik. Nilapitan ako ni Felix at tinanggal niya ang pagkakatali sa akin at pagkatapos ay inilabas niya ang baril niya at binuksan ng bahagi ang pintuan. Napaatras si Felix kaya napakunot ang noo ko. Pumasok naman si Rigor sa loob na may seryosong muka. Alam ko kung bakit kayo nandirito lahat. Anya, napatayo naman si Sylvia at galit na sinugod ng suntok sa muka ang kanyang kasintahan na ikinagulat ko. Hindi naman kumikilos ang lahat na tila ba hinihintay nila ang susunod na gagawin ni Sylvia. Totoo ba ang lahat ng sinasabi nila sa akin ngayon ha? Totoo ba? Malakas na sigaw ng pinsan ko habang patuloy lamang itong umiiyak. Hindi makapagsalita si Rigor. Nakikita ko ang matinding kirot na gumuhit sa mga mata ng pinsan ko. Oh God! Totoo nga lahat ng sinasabi nila sa akin. Oh God! Nagpaloko ako sa isang katulad mo. Wika niya at sinuntok niyang muli si Rigor sa muka at magkasunod na sampal pang ibinigay niya. Mabilis namang nilapitan ni Felix si Rigor at tinutukan niya ito ng baril sa noo pero mabilis namang naiharang ni Sylvia ang kanyang katawan sa kanyang kasintahan. Wait lang please. Wait lang naman. Hayaan niyo siyang makapagsalita. Wika niya. Ako'y nakatayo lamang at nasa harapan ko sila Henry upang protektahan ako. Here, basahin niyo lahat ng conversation dyan. Tingnan ninyong mabuti ang mga larawan na ipinadala sa akin at panoorin niyo ang mga video ng taong nagpadala sa akin ng mga iyan. Ani Rigor at iniabot kay Felix ang kanyang telepono. Ikinunek nila ang phone sa malaking flat screen TV na nakalagay sa wall at nagsimulang panoorin ang mga video na natanggap niya sa mga unknown sender. Gulat na gulat kami na makita ang isang magandang babae na nakatali sa upuan. May busal sa bibig at umiiyak. Napatakip ng kamay sa bibig si Sylvia at napabulong sa pangalang Zanya. Dinukot nila ang kapatid ko at wala akong magawa kung hindi sumunod sa kanila. Pero hindi ako nagsasalita ng kahit na ano sa kanila. Basahin yung convos namin sa mga text ng unknown number. Pilit nila akong tinatanong ko sino si King Venom at kailanman ay hindi ko sinabi ang pangalan mo, Felix. Kahit na tinatakot nila ako na papatayin nila ang kapatid ko ay hindi ko magawang mag-traitor sa babaeng mahal ko. Ang sakit dito sa akin dahil naiipit ako sa nag-uumpugang bato. Kaya ako nagpunta sa penthouse ko kanina ay upang makapag-isip dahil sabi ng aking ama na walang iba makakatulong sa amin kung hindi ikaw lamang, Felix. Sinabi din sa akin ng aking ama na kung sasabihin ko sa mga kalaban ko sino ang King Venom, sigurado daw sila na ililigpit pa rin nilang kapatid ko. Wala akong sinasabi sa kanila na kahit na ano, talagang plano ko na kausapin ko kayo ngayong araw na ito para matulungan niyo ang kapatid ko. Mababasa niyo lahat yan. Kung paano nila ako takutin pero wala silang nakuhang impormasyon sa akin. Sinasabi ko sa kanila na wala dito hinahanap nilang King Venom kahit alam ko na ikaw, Felix, ang kapo de kapi. Mahabang paliwanag ni Rigor. Agad naman siyang niyakap na Sylvia kaya lahat kami napaupo at hindi makakibuhos sa mga natuklasan namin. Kung gayon, ay pag-uusapan natin ang gagawin natin mga hakbang upang mabawi natin ang iyong kapatid. Makakaasa ka na matutulungan ka na namin mailigtas ang kapatid mo sa kamay ng mga taong iyon. Nakilala mo ba ang mga taong kumakausap sa'yo? Ani Felix, umiling si Rigor at muling nagsalita. Hindi ko sila kilala at sa numerong yan na nakaanaw lamang nila ako kinakausap. Diyan din nila pinapadala ang mga video nila na patunay na hawak nila ang bunso kong kapatid. Tulungan niyo ako. Buhay ng kapatid ko nakataya dito. 2 linggo na nilang hawak ang kapatid ko. Ang tungkol sa nangyari sa advanced state ay wala akong kinalaman kung tatanungin niyo ako tungkol dyan. Anya, tumango si Felix at iginiya na si Rigor sa mahabang lamesa upang makaupo. Pag-uusapan namin ngayon kung paano ang mga gagawin naming hakbang upang mailigtas ang kapatid niya. Kontakin mo sila ngayon. Sabihin mo sa taong kumakausap sa iyo na kilala mo na kung sino si King Venom. Ani Felix. Napatayo naman ang lahat ng nakaupo sa mahabang table at mabilis silang nagsalita. Hindi nila dapat na malaman kung sino ka. Mahigpit niyang ipinagbabawal na organisasyon. Galit na Ani Henry. Umupo nga kayo. Hindi pa kasi ako tapos magsalita. May patayo-tayo agad kayong nalalaman. Patapusin kasi ninyo ako. Ani Felix na naiiling. Lahat naman ay halos sabay-sabay na napabuntong hininga at naupo na sila sa kanilang mga upuan. Paniniwalaan lang natin sila upang makapagkita ang mga taong iyon kay Rigor.
Kung magtatanong ang taong iyon kung sino ang King Venom, ay hindi niya sasabihin dahil gusto muna niya makipagkita sa mga ito. Kapalit ang ipapakita sa kanya ang kanyang kapatid bilang kasiguraduhan na buhay pa nga ito. Sa ngayon ay ang video na iyan na hawak niya nagsasabing buhay pa ito. Para makasiguro tayo at upang mailigtas natin ang kapatid niya sa mga kamay ng mga taong iyon, ay kailangan niya makipagkita sa kanila. Kailangan natin gumawa ng hakbang dahil base sa mga nabasa natin, ay inip na sila at baka kung ano ang gawin nila sa bunsong kapatid ni Rigor. Kapag nakita natin ang kapatid ni Rigor ay saka tayo kikilos. Hindi natin isasama si Colleen dahil siya ang gustong makuha ng mga ito. Wika niya na ikinagulat ko. Wait lang naman, hindi naman pwede. He cut me off, of course. Tumahimik ka, Colleen. Kapag sinabi ko na mananatili ka dito, ay yun ang masusunod. Nagkakaintindihan ba tayo, ha? Sigaw niya sa akin na ikinatahimik ko. Ano ba talaga ang problema sa akin na lalaking ito? At kanina pa niya ako pinagbubuntunan ng init ng kanyang ulo. Makinig ka kay Felix. Baka nakakalimutan mo sinabi ng iyong kung ano man ang sasabihin sa'yo ni Felix ay makikinig ka lang at kailangan mo siyang sundin. Wala ka dapat dito, pero dahil nangako ka na susunod ka sa lahat ng sasabihin sa'yo ni Felix, ay nandirito ka ngayon sa Pilipinas upang makasama siya. Ani ng tauhan ng aking ama kaya napabuntong hininga ako at tinitigan ko ng masama si Felix na nakipaglaban din ng titigan sa akin. Ako na ang unang nagbaba ng tingin at bagsak ang balikat ko na sumandal sa swivel chair. That's what I thought. Ani Felix at muling humarap sa mga taong kausap niya. Hindi na ako kumibo pa. Ayoko rin makipagtalo ngayon dahil mukhang mainit talaga ang ulo ni Felix. Kailangan mong makipagkita sa kanila. Gawin mo ang lahat ng paraan upang makipagkita sila sa iyo na kasama nila ang kapatid mo. Huwag kang mag-alala dahil sisiguraduhin namin na hindi kayo mapapahamak. Nakaantabay lang kami, maging ang aming camouflage soldiers. Anya. Ako ang ginagamit nila. Dahil ako lang pwede lang malapitan na walang bantay. Hindi nila magagalaw si Sylvia dahil bawat lakad niya ay napapalibutan siya ng mga tauhan. Ganoon din ang mga kasama ninyo. Ang sabi nila sa akin ay kapag hindi ko nagawa ay pinag-uutos nila. Ang kapalit ay ang buhay ng mga kapatid ko at ng mga magulang ko. Hindi ko na alam ang gagawin ko kaya nang makapag-isip-isip ako kanina sa penthouse ko, ay nakapag-desisyon din ako na lumapit sa iyo. Pero naunahan ninyo ako base na rin sa plano ko. Anya na ikinakunot ng noo namin. Anong ibig mo sabihin na base na rin sa plano mo, ha? Galit na ani Felix at napatayo pa ito. Kung titingnan ninyong maigi ang ginagawa ko sa CCTV ninyo, ipinapakita ko mismo sa inyo na tumitingin ako sa CCTV at lahat ng kilos ko'y sinisigurado ko na may CCTV upang mag-imbestiga kayo. Kung masama talagang intensyon ko ay hindi ko yan gagawin sa harapan ng mga kamerang iyan. Anya, kaya bumalik sa pagkakaupo si Felix. Napansin nga namin iyan. Pinag-usapan namin iyan nila Felix kung bakit masyado kang transparent sa mga ikinikilos mo as a spy ng kalaban. Ani Henry. Dahil gusto ko makita ninyo ang lahat ng ikinikilos ko at magsimula kayo mag-imbestiga. Kanina, nang dumating kayo ay alam ko na agad kung ano ang pag-uusapin nyo, lalo na nang tinitigan mo ako Felix. Gusto ko na magsalita kanina pero hinayaan ko muna kayong makapasok sa loob para makasunod na lang ako at ipaalam sa inyo ang side ko. Ngayong alam na ninyo ang buong katotohanan ay umaasa ako ngayon na maililigtas ninyo ang bunso kong kapatid. Natatakot ako na baka may gawin silang kahayupan sa kapatid ko. Kaya nakikiusap ako sa inyo. Tulungan niyo kami at iligtas natin ang kapatid ko sa kamay ng mga demonyo na iyon. Hindi ako ang kalaban dito. Biktima ako at ang pamilya ko. Anya, at tuluyan na ring nalaglag ang kanyang mga luha. Mabilis na tumayo si Felix at Henry at tinapik siya sa kanyang balikat. Makakaasa ka na gagawin namin ang lahat upang mailigtas ang kapatid mo. Tawagan mo na ang taong kumukontak sa iyo at sabihin mo sa kanila na kilala mo na kung sino si King Venom. Pero ang kapalit ng impormasyong ibibigay mo ay ang makita mo at malapitan ng iyong kapatid. Kapag may nakita kang bumagsak na kalaban ninyo, itakbo mo agad ang kapatid mo, palayo sa kanila. Huwag kang mag-alala dahil marami kami itatalagang sniper sa lugar na papag-uusapan ninyo upang makasiguro na lahat ng magtatangka sa inyo ay babagsak sa lupa. Sasalubungin kayo ni Henry at Sylvia upang maisakay na kayo palayo sa nakaantabay nating sasakyan. Kapag nagawa mo silang paniwalain ay makipagkita ka agad sa kanila. Ani ng mahal ko. Napapangiti ako habang pinagmamasdan ko siya. Nilingon niya ako na tila ba nararamdaman niya ang mga mata kong titig na titig sa kanya. Tinasan niya ako ng 2 kilay niya habang ako naman ay nag-flying kiss sa kanya. Gusto ko mawala ang galit niya sa akin. Nakakainis naman kasi ang pagiging seloso niya. Minsan wala na sa lugar. Hindi niya pinansin ang flying kiss ko kaya muli ko siyang binato ng flying kiss na biglang sinalo ni Henry.
Nanlaki naman ang mga mata ni Felix at biglang sinuntok sa sikmura si Henry na ikinagulat ko. Hinablot niya isang braso nito at pinilipit ng bahagya na ikinaigtad ni Henry. Idikit mo yung palad mo na may halik ng mapapangasawa ko sa akin, pisngi. Kung ayaw mong pilipitin ko ang braso mong ito hanggang sa babali. Anya na ikinatawa namin. Isang malakas na sampal ang binigay sa kanya ni Henry na ikinugulat naman namin. Ayan na, diklat na diklat sa pagmumukha mo. Galit na ani Henry. Hinimas naman ni Felix ang pisngi niya na tila ba hindi ininda ang malakas na sampal sa kanya ng pinsan niya. Tumingin sa akin si Henry at kinindatan ako kaya natawa na ako ng malakas. Pakipot pa kasang walang hiya. Bulong ni Henry habang hinihimas ang brasong pinilipit ng bahagya ng kanyang pinsan. Sa susunod na saluhin mo ang hindi sa iyo, palalamunin kita ng bala. Ani Felix at nilapitan na niya ako at siniila ko ng halik. Get a room! Sigaw nila habang mas lalong pinalalim pa ni Felix ang kanyang halik sa akin. Halos mapugto na ang hininga namin dalawa nang maghiwalay ang aming mga labi. Napatingin kami sa mga tauhan at kaibigan namin na nakatingin lang sa amin na akala mo ba'y nanonood ng movie. Get out! Malakas na sigaw ng mahal ko. Felix's personal voice. Pumayag na makipagkita ang kausap ni Rigor sa kanya pero sa Pampanga nila gustong pumunta si Rigor. Hinihintay pa namin ang address na ibibigay sa kanya ng mga demonyo na iyon. Kapag nalaman ko kung sino ang pinuno nila ay sisiguraduhin ko na uubusin namin sila at wala kaming ititira kahit na isang tauhan nila. Dumito muna kayo at pupuntahan ko lang ang aking ama. Kailangan ko siya makausap tungkol sa gagawin namin pagsugod. Ani ko sa aking mahal. Tinawagan ko naman ang mga tauhan namin na nasa safe house namin sa Pampanga upang paghandain sila. Pinatawagan ko rin sa kanila mga tauhan namin na nasa Doña Remedios Trinidad sa kabundukan ng Bulacan upang magtungo ng Pampanga at hintayin ang ipag-uutos ko. Dito lang ako. Huwag kang mag-alala dahil kasama ko naman ang mga magagaling mong mga tauhan. Anya sa akin. Napangiti ako dahil sa wakas ay nakikinig na siya sa mga sinasabi ko. Tinawag ko si Henry at si Simon. Silang dalawang sawi sa pag-ibig ang pagsasamahin ko. Sumama kayong dalawa sa akin at ilang tauhan natin. Siguraduhin nyo na may kargada kayo bago tayo umalis. Ani ko at mabilis naman silang naganda sa aming pag-alis. Mag-iingat kayo. Hindi pa natin alam kung sino ang taong kumakalaban sa atin. Hindi pa natin alam kung sino mga taong nagnanais saktan ako. Anya, ngumiti ako sa kanya at tinalikan ko siya sa kanyang labi. Naghiwalay ang aming mga labi nang biglang tumunog ang aking telepono kaya napakunot ang noo ko nang makita ko na si Harold ang tumatawag sa akin. Lagot ka, mukhang nalaman na ni Harold ang nangyari sa kanyang salid. Ani ng mahal ko. Napakamot ako ng ulo dahil ilang araw ko nang hindi sinasagot ang mga tawag ni Harold dahil alam ko naman kung bakit siya tumatawag sa akin. Natatanggap ko naman ang mga mensahe niya sa akin pero hindi ko rin sinasagot. Hindi ko sinagot ang tawag niya kaya muling tumunog ang aking telepono at mabilis itong naagaw ng mahal ko. Hey, ibalik mo sa akin yan! Ani ko nang tumakbo na siyang paakyat sa hagdanan. Napapailing na lamang ako na sinusundan ang pasaway kong kasintahan. Hello? Si Colin ito. Si Felix kasi ayaw sagutin ang mga tawag mo kaya inagaw kong telepono niya. Ani ng mahal ko na sinagot niya ang tawag. Kinuha ko ang telepono ko sa kanya at itinapad ko ito sa aking tenga. Nakibigay sa kanya ang phone dahil gigil na gigil ako sa kanya sa ginawa niya sa silid ko. Alam naman niya na regalo sa akin ang aking ina ang kama na iyon pagkatapos binali lang niya mga paa. Pasasabugin ko kamong ulo niya. Ani ng pinsan ko na galit nga sa akin. Puso mo, pinaayos ko naman yung kama mo. Okay na siya dahil nasabi na sa akin ng mga tauhan ko na nag-aaskaso doon. Bakit magalit na galit ka hindi mo naman tinutulugan ang sweet mong iyon? Ani ko. Pinagmumura niya agad ako nang marinig niyang boses ko kaya nailayo ko ang telepono ko sa tenga ko dahil talagang galit na galit siya sa akin. Nasaan ka? Pupuntahan kita ngayon. Magtutos tayong gago ka. Tingnan mo Felix, sisiguraduhin ko sa'yo na makakaganti din ako sa'yo. Wika niya kaya sinabi ko sa kanya na papunta na ako ngayon sa bahay ng mga magulang ko upang doon na lang niya ako puntahan. Binabaan naman niya akong bigla ng telepono kaya tawa ako ng tawa. Kasi pasaway ka. Nagagalit tuloy siya sa'yo. Wika ng mahal ko. Pinaayos ko naman ang bed dahil yun ang gusto mo, hindi ba? Naayos na nga kaya nila. Di ko nga alam kung paano niya nalaman na nasira ang kama niya. Ani ko. Siguro yung si Henry ang nagsabi. Kapag nalaman ko na si Henry ang nagdaldal sa pinsan kong iyon, mas lalo ko siyang pahihirapan pagdating kay Jane. Tara na, at nang makabalik agad tayo dito. Ani ko na makita ko sa Simon na pababa na ng hagdanan. Kasunod naman niya ay ang pinsan kong si Henry.
Kinausap ko ang mga tauhan namin at ang mga kaibigan ko na nandirito na siguraduhin na walang mangyayaring masama sa mahal ko. Hindi naman ako mag-aalala na makapasok sila dito dahil sobrang higpit ngayon ng seguridad ng lugar na ito. Nagpadala din ng ilang tauhan si Eugene, Fern, nang malaman niya ang mga nangyari. Ang mga sniper naman ay nasa mga pwesto na nila at walang nakakaalam ng kinaroroonan nila. Tanging ako lang at ang mga pinagkakatiwalaan namin mga high-ranking members. Pagsakay namin ng sasakyan ay pinasibat agad namin ito. Nasa unahan namin ang 2 sasakyan at nasa likuran naman namin ang 3. Pagkarating namin sa mansyon ng aking mga magulang ay natawa agad ako nang makita ko ang sasakyan ng pinsan ko na nakaparada na sa loob ng bakuran. Mukhang galit na galit talaga sa'yo si Harold ah. Yari ka dyan. Alam mong mahal na mahal niya ang sweet niyang iyon. Pero sinira mo. Ani naman ni Henry. Hindi ko siya pinansin dahil naiinis ako sa kanya. Alam kong siya ang nagsabi kay Harold tungkol dito. Mamaya ay malalaman ko din. Pagkababa namin ng aking sasakyan ay sinalubong agad ako ni Harold na galit na galit. Mabilis akong nakailag sa suntok na umigkas mula sa kanya. Harold Devant! Sigaw ng aking ama kaya napatigil ang aking pinsan. Uncle, sinira niya ang kamang iniregalo sa akin ni Mama sa suite ko sa England. Sinabi ko sa kanya na magpalipat siya dahil hindi ako nagpapapasok ng kahit na sino sa suite na iyon. Kahit siya pa. Pero uncle, hindi ako pinakinggan ng magaling ninyong anak at pagkatapos ay maalalaman ko mula kay Henry na nawasak niya ang kama ko dahil sa walang hiyang mangangabayo niya. Gago yan eh! Galit na ani Harold kaya bigla ako napalingon kay Henry na nakatingin sa itaas at sumisipol na animoy walang alam sa mga nangyayari. Gago ka talaga Henry? Tingnan mo lang kung matulungan kita sa paghahanap mo sa babaeng iyon. Manigas ka. Ani ko na nagigigil. May atraso ka pa sa akin, gago ka. Pinaglaruan mo ako noong isang araw tungkol kay Jay, kaya kulang pa yan. Anya na pinandidilatan pa ako ng kanyang mga mata. Sinong Jay na pinag-uusapan niyo ha? Ani ng aking ama. Napatingin ako kay Harold na tila ba nakikiramdam at naghihintay sa susunod naming sasabihin kaya tinaasan ko ng kilay ito at numisi siya sa akin ng pagak. Huwag na ho ninyong isipin yun, Dad. Wala lang ho iyo. Hindi ko na natapos ang sasabihin ko nang biglang magsalita si Henry kaya napakamot ako ng aking ulo habang nakatitig ako kay Harold na kay Henry na nakatingin. Jane, imperial ho dito. Pinagtataguan ako at hindi ko alam kung saan ko hahanapin. Anya, mabilis ko nang binagong usapan dahil ayoko maging topic namin ang tungkol kay Jane nang nakaharap sa amin si Harold. Dahil alam ko ang kakayahan ni Ivan, kailangan ko yatang utu-utuin ngayon si Harold para huwag makialam. Dad, tungkol sa kasintahan ni Sylvia ang pinunta namin dito. Nasabi ko na sa iyo sa telepono. Gusto ko sana ipaalam ninyo sa mga Andrade at kay Lolo ang mga naikwento ko sa inyo. Kapag nalaman na namin ang address sa Pampanga, isusugod kami agad doon para mailigtas ang kapatid na Rigor. Nasend ko na rin ho sa inyo ang mga video, pictures at ang convos nila sa email ninyo. Ani ko, tumango naman ang aking ama na tila alam na niya ang sinasabi ko. Nakita ko na nga. Siguraduhin ninyong maililigtas ninyo ang kapatid na Rigor. Kontakin na ninyo ang mga tauhan natin sa Pampanga upang makapaganda na. Anya at naikwento ko sa kanya na natawagan ko na ang mga ito. Huwag ninyong asahan na makikita ninyo ang pinuno nila sa lugar na iyon. Hindi yun magiging pinuno kung tatanga-tanga iyon. Ani ng aking ama na ikinatawa ko ng mahina. Alam ko na kasi iyon. Alam namin na mga tauhan o mga taong binayaran lamang ang makakaharap namin doon pero ang mahalaga kasi ngayon ay mailigtas namin ang buhay ng kapatid ni Rigor. Anong problema bang hinaharap ninyo ngayon? Tanong ni Harold. Huwag mo nang intindihin iyon, iho. Gusto ko malayo ka sa ganitong gulo. Wika ni Daddy at ngumiti lamang sa kanya si Harold. Well, aalis na ho ako dahil makikipagkita pa kami magkakaibigan ngayon dahil sa isang meeting na dadaluhan namin. Nice seeing you again, Uncle. Hoy Felix, hindi pa tayo tapos magtuos. Hintayin mo ang ganti ko sa'yo. Henry, tatawagan kita soon kapag hindi na ako masyadong busy. May tatanong ako sa'yo. Wika ni Harold na ikinalaki ng mata ko. Mukhang ngang makikialam itong pinsan ko ha. Okay bro, mag-iingat ka sa pagmamaneho. Ani naman ni Henry. Mabilis ko namang nilapitan si Harold at inakbayan ko itong pabalik ng kanyang sasakyan. Kung naman, galit agad. Sige na, sabihin mo sa akin kung anong gusto mo at ibibigay ko sa'yo. Ani ko at isang-isa ang pinakawalan ko. Huwag mo akong utuin, Felix. Hindi na tayo mga batang paslit na nagpapauto sa isa't isa. Anya at sinig ko pa ako sa sikmura. Kumanda ka sa akin, sira ulo ka. Anya pa at tuluyan na siyang sumakay sa kanyang sasakyan.
Napatingin naman ako kay Henry at sa aking ama na tumatawa kaya kinunutan ko sila ng noo. Kilala mo naman ang pinsan mo na iyan, Felix. Alam mo masyado yung maingat sa mga gamit niya at ayaw na ayaw niya ng mga nakikialam. Tapos sinira mo pa ang kama ng pinsan mo. Ano ba yung sandata mo ha? Pangkabayo? Pangaasar ng aking ama na ikinatawa naman ang malakas ni Henry. Pantik balang po dito. Wika niya sabay bunghalit ng malakas na tawa. Napapailing na lamang ako sa kanila na walang patid na tumatawa. Napatingin ako kay Simon na tahimik lang at nakaupo lang sa isang bench at hindi nakikisali sa usapan namin. May problema ka ba, iho? Tanong ni Daddy kay Simon na ikinalingon nito. Wala ho, may iniisip lang ho ako pero hindi naman ho ganoong kahalaga. Anya at lumapit na siya sa amin. Iginiya kami ng aking ama sa loob ng mansyon at tumiradyo na kami sa silitang gapan. Nagharap-harap kami at pinag-usapan namin ang mga bagay na maaaring mangyari sa pagsugod namin ng Pampanga. Hindi pa naman namin alam kung kailan nila gustong makaharap si Rigor pero batid kong soon ito mangyayari. Ako ang gusto nilang makilala. Maaaring ako ngayon ang tinatarget nila upang hindi matuloy ang kasalang magaganap sa pagitan namin ni Colleen. Kamusta naman sa Princess Elena? Ang mamanugangin ko. Ani ng aking ama. She's okay, Dad. Marami pa siyang bagay na dapat matutunan kaya inuunti-unti ko lang dahil may mga trabaho din ako na dapat kong unahin. Ani ko. Tumango naman siya at napag-usapan namin ang dadaluhan namin kaarawan ni Colleen. Ang kaarawan ni Eugene Fern. Magpapadala kami ng mga tauhan natin sa Palawan. Sisiguraduhin natin ang kaligtasan ng lahat. Anya at tumango lang ako sa kanya. We have to go, Dad. Kailangan ko na makauwi dahil naghihintay na si Colleen sa akin. Nangako ako na uuwi din ako agad. Wika ako at matapos ang ilan pang pag-uusap at kaunting habilin ay umalis na rin kami. Sa tingin mo ba, malalaman natin kung sino nagtangkas sa buhay ni Princess Ellie? Tanong ni Henry. Napailing ako dahil alam ko naman na hindi namin makikita ang taong iyon sa Pampanga pero sisiguraduhin ko na makakahuli kami ng isang buhay upang mapiga namin hanggang sa makakuha kami ng kasagutan sa kung sino ba talaga ang kalaban ng mga Andrade. Nag-aalala ako kay Colleen. Mukhang mas tumitindi ang pagnanais ng kalaban na mapasa kamay nila ang babaeng mahal ko. Hindi ako makapapayag na makuha nila sa akin ang mapapangasawa ko. Uubusin ko silang lahat. Ani ko, huwag kang mag-alala dahil hindi namin pababayaan si Princess Ellie. Sa tuwing aalis ka, makakaasa ka na pag-iingatan namin na magiging Mrs. Devant mo. Wika niya at napangiti na ako. Naghahanda na kami papuntang Pampanga. Natanggap na ni Rigor kung saan makikipagkita ang mga taong may hawak sa kanyang kapatid. Si Henry sana ang kasama ko at si Nathan ang may iwan dito sa mansyon ng mga Andrade pero mas panatag ang kalooban ko kung si Henry ang kasama ni Colleen. Si Nathan na ang sasalubong kay Rigor at sa kapatid niya kasama si Sylvia upang dalhin sila sa ligtas na lugar. Sa isang liblib na lugar nila gustong magpunta sa Rigor kaya maaga pa lamang ay nakapwesto na ang mga tauhan namin sa isang liblib na lugar sa Gulap, Candaba, Pampanga. Aalis na kami dito. Dito ka lang dahil ayoko mapahama ka. Ani ko, hindi siya kumibo pero tumango naman siya. Hindi rin nagtagal ay naghanda na kami sa aming pag-alis. Napatingin ako kay Sylvia at napakunot ang aking noo habang pinagmamasdan ko sila ni Colleen na nagbubulungan. Care to share? Ani ko nang makalapit na ako sa kanila. Yumakap naman sa akin si Colleen at idinikit ang kanyang ulo sa aking dibdiba. Sinabi ko lang sa kanya na huwag niyang hahayaan na may mangyari sa iyo. Magpapakasal pa tayo, hindi ba? Anya, sabay ngiti ng isang matamis. Napangiti naman ako sa sinabi niya kaya pinangko ko siya at tinagkan sa kanyang labi. Mag-iingat kayo dito. Alam mo na kung paano ipagtanggol ang iyong sarili kaya ipangako mo sa akin na pangangalagaan mo ang iyong kaligtasan para sa nalalapit nating kasal. Ani ko at muli siyang tumango. Kaya kong pangalagaan ang sarili ko. Wala kang dapat na alalahanin sa akin. Huwag mo lang kalilimutan, Felix, na magkasangga tayo sa laban. Ang laban mo ay laban ko rin kaya ano pa man mangyari ay aasahan mo na darating ako sa oras ng laban. Anya na ikinakunot ng noo ko at napalingon ako kay Sylvia. Sige na, umalis na kayo. Huwag kang uuwi ng sugutan, Felix, dahil babalatan kita ng buhay. Anya nang nakataas ang isang kilay. Natawa naman ako sa sinabi niya pero hindi pa rin nawawala sa isip ko ang huli niyang sinabi. Huminga ako ng malalim at tinawakan ko ang kanyang baba. Yes, ma'am. Ani ko, tinalikan ko siya sa kanyang labi at pagkatapos ay sinaluduhan ko pa siya na ikinatawa niya ng mahina. Go, umalis na kayo dahil iyon na kitang makita pa dito. Wika niya nang nakangiti. Ako naman ang natawa sa tinuran niya.
Isang lingon pa muli ang pinakawalan ko sa kanya bago kami tuluyang umalis. Kasama ko si Sylvia pero bakit pakiramdam ko ay may mangyayari na hindi ko magugustuhan? Muli kong nilingon si Colleen na nakatayo lamang at nakatitig sa akin. Ngumiti ako sa kanya pero ang ngiti ko ay may kalakip na pangamba. Pakiramdam ko ay may pinaplano siyang gawin na hindi ko magugustuhan. "Let's go, Felix!" Ani Nathan. Sumakay na ako ng helicopter na hindi ko inaalis ang paningin ko kay Colleen. Hindi ko maunawaan pero pakiramdam ko ay may binabalak gawin ng isang Elena Andrade. "Henry, siguraduhin mo na hindi mo aalisin ang iyong paningin kay Colleen." Bulong ko kay Henry. "Huwag ka mag-alala dahil akong bahala sa kanya." Wika niya kaya kahit papaano inapanatag na ang aking kalooban. Tuluyan ang umangat sa ere ang chopper na pag-aari ko. Nakatingin lamang ako sa ibaba kahit wala na si Colleen. Huminga ako ng malalim at pilit kong ibinawagsi sa isipan ko ang matinding pag-aalala.